Ulat panahon naman po tayo at alamin natin ang update kaugnay sa nararanasang tinatawag nilang strong El Nino sa bansa at ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan. Sa mga lagay ng panahon sa mga susunod na araw, kasama po natin si Sir Chris Perez, Senior Weather Forecaster mula sa DOST Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa kanila, sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Okay, sir, batay po sa inyong pahayag, nararanasan daw ang strong El Nino ngayong January at magpapatuloy hanggang February. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong nararanasan na strong El Nino? Dahil kung dito po sa Metro Manila pag-uusapan ay malamig-lamig po ang lagay ng panahon. Well, tama po sila, no? Kasi kapag mayroon po tayong El Nino, karaniwan ay nagiging konti yung natatanggap nating paulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pwede itong magdulot ng mga episodes ng dry spell or minsan talagang malawakan tagtuyot sa ilang bahagi ng ating bansa. At with the current El Nino episode po, inaasahan natin na posible pa rin maramdaman yung epekto nito in terms of mas konting paulan sa nakararaming bahagi ng ating bansa hanggang possibly first and second quarter ng taong ito. Kaya tayo po sa Pag-asa patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at patuloy din pagbibigay natin ng informasyon regarding the effects of El Nino para naman po ma-utilize natin yung mga remaining water resources natin sa mga bagay na dapat paglaanan bago tayo tuluyan ng mag-transition or bumalik sa inaasahan nating normal condition possibly by the second half of this year po. Okay, sa ngayon, sir, anong mga lugar po sa bansa ang nakakaranas ng epekto nitong strong El Nino? Well, base na rin sa mga datos natin itong nakaraang buwan, no? Napansin natin na mostly yung mga lalawigan po sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas ay nakaranas ng konting paulan. Yung below normal, in some cases, way below normal rainfall, no? Although may mga lugar naman na hindi naman po dahil may ninyo tayo, totally lahat makakaranas ng talagang napakakonting pag-ulan. May mga nababalitaan tayong mga lugar na nakakaranas pa rin ng mga titinding pag-ulan, but basically, ang epekto talaga ng El Nino is mas nakararaming lugar sa ating bansa ang inaasahang makakatanggap nga ng mas konting paulan kumpara sa normal na dapat na natatanggap ng mga lugar na ito sa kada buwan during the occurrence of El Nino. Okay, meron po ba kayong datos kung ilang dams po ang naitalang may pagbaba ang water level? Kabilang po ba ito sa epekto ng El Nino? Well, sa ngayon po, no, in terms of sa dam information, may mga, for example, dito sa nakaka-apekto dito sa Metro Manila, no? For example, itong Angat, during the past 24 hours ay nagkaroon naman ng pagbaba, although minimal lang po ng pagbaba nito. No? Hindi pa ganun ka grabe yung ibinaba nito. But inaasahan nga natin na dahil sa konti lang yung paulan na matatanggap ng iba't ibang bahagi ng ating bansa, including the Central Luzon area, posible pang sa masusunod na araw o linggo ay bumaba pa yung level ng Angat Dam at ng nakararami nating water reservoirs. Hanggat, yun nga, unless magkakaroon tayo ng matinding bagyo. So ito pong pagbaba ng mga dam na ito ay inaasahan naman po dahil inaasahan naman natin talaga itong El Nino na ito. Yes, napakalaking factor po ng El Nino. No? Although kahit walang El Nino, usually kasi yung the first half of every year, nagiging madalang yung mga bagyo na nagdudulot ng matitinding pag-ulan. Lalo na ngayong El Nino, magiging mas madalang pa itong mga bagyo na inaasahan natin. Kaya yung nga inaasahan natin, hindi lamang itong Angat Dam, kundi yung nakararaming bahagi ng ating bansa, even the areas na may water reservoirs ay posibleng makaranas ng konti. If none, then pwedeng magresulta nga sa patuloy or continuous sa pagbaba ng antas ng tubig. At ano na po yan, domino effect, no? Maapektuhan na yung, let's say for example, the agricultural industry, the power generation sector. Kaya nga po tayo, every month may climate forum, nagbibigay na update regarding the ongoing El Nino para po yung mga disaster managers and other government agencies na mga stakeholders, kakibat natin ay makapag-prepare din at makapagpatupad ng mga programs na mas mapupuli utilize natin yung remaining water sources hanggat maaari. Sir, sa inyo pong pagtaya, kailan naman po maibabalik sa normal ang weather condition dito po sa ating bansa? In terms of klima or climate, pinag-usapan natin because we are talking about the El Nino,
yung epekto ng El Nino inasa natin hanggang second week of this year or second quarter of this year. That is from first quarter January to March and then April to June. Then nakikita natin posibleng baka at the latter part of the second quarter ay manumbalik na sa normal yung climate condition natin. But not necessarily pag sinabi natin halimbawa natapos na yung El Nino ay agad-agad yung epekto biglang magbabago. So normally may lag effect pa po ito, no? For example, natapos yung event ng buwan ng Mayo, does not necessarily mean na biglang uulan naman. So dapat yun nga, kaya tayo patuloy yung monitoring natin, pagbibigay information para po hindi rin maka-caught off guard yung mga kasama natin, lalong-lalo na yung mga sektor na nagde-depend, napakalaki ng dependency dito nga sa water supply sa ating bansa. Nasabi rin po ng Pag-asa na itong taon na ito mararamdaman daw po natin yung hottest on record. Ano pong mga buwan at gaano po kainit itong inaasahan nating pinakamainit daw na recorded temperature in years? Not necessarily hottest for the record, mararanasan natin ngayong taon, no? Pero posible po yan. Lalo na pagdating ng mga buwan ng March, April, and May, yung usual na panahon ng tag-init sa ating bansa, diyan po natin itatala yung matataas na antas ng temperatura, lalong-lalo na in between 12 to 3 in the afternoon. So sa ngayon, malamig pa yung temperatura natin dahil may ongoing amihan tayo or yung northeast monsoon. Pero once na nagsimula pong matapos ito, possibly sa month ng February or before the start of March, ay yun, dahan-dahan na nating mararamdaman yung pagtaas ng daytime temperature, even the nighttime temperature. And yun nga, usually the month of March, April, and May tayo nakakapagtala na matataas na or yung maiinit, matataas na maximum temperature. Mga ilan po kaya yung sinasabing napakainit na temperatura? Ilang degrees centigrade? Sa ngayon po, ang range natin, for example, sa Metro Manila, posibleng makaranas tayo ng around 33 to 36, no? Normally, naitatala natin yung mga ganung range ng maximum daytime temperature dito sa ating monitoring station sa Quezon City sa mga buwan ng March, April, and May. Kasi nga, yun yung kasagsagan ng panahon ng tag-init sa ating bansa. Bukod pa dyan sa madalang yung mga bagyo na pwedeng magdulot ng temporary paglamig na ating temperature dahil sa mga ulan na dala nito or kaulap ang dulot nito. Okay. How about ito pong northeast monsoon o amihan? Hanggang kailan po natin mararamdaman ang pag-iral nito sa bansa? Marami pong nag-e-enjoy sa ganitong magandang panahon ngayon. Ang amihan po, karaniwan nagtatapos ng buwan ng February, no? Either the first half or the second half of February. So as long as nasa amihan season po tayo, ay may enjoy po natin yung colder, early morning, even daytime temperature. Mapapansin po natin kahit sa tanghaling tapat lumabas tayo, although ramdam natin yung init na araw, pero hindi tayo ganong pinagpapawisan. So ito po isa sa mga epekto ng amihan dito sa ating bansa. So hanggang February, possibly, ganito yung kondisyon mararanasan natin. Baka makapagtala ulit tayo ng mas mababang minimum temperature sa ilang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa mga lugar sa Northern Luzon area. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw sa kanila.